Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by ABS-CBN News. Sabi dito, minabuti ng isang estudyante mula General Santos City na sumakay sa kanyang kabayo papuntang eskwelahan para makatipid dahil sa tumaas na pamasahe sa tricycle. Oh, sabi ng Pangulo, normal lang lahat. Normal ang ating presyuhan. Ito, panoorin natin ang bata. Nakakatuwa. Oh, yan o, kabayo. Oh. Sabi niya, magkabayo na lang tayo kay mahal ang gasolina. So, yan. Normal. Oh, isa pa. Yan o. Op, isa pa. Paano ba ito? Oh, ang sarap sumakay ng kabayo. Yan na, eskwela na. Ay, hindi pa pala. Di ba, klaro? Magkabayo na lang tayo para walang gasolina na kailangan. Problema, paano naman yung walang kabayo? Paano naman yung hindi marunong mga bayo? But, wais ang batang ito. Ito ang magpapatotoo na abnormal na ang ating panahon. Kaya ang Pangulo, I don't know bakit niya nasabi ng gano'n na normal lang tayo. Kaya kahit si Senator Cayetano nagsalita na, I don't know sino ang nagtatanga-tangahan o nagbubulag-bulagan. Ang presidente ba o ang mga nag-a-advise sa kanya na normal pa rin ang ating sitwasyon? Paano ka maging normal na doble na ang pagtaas ng presyo ng gasolina o krudo? Tumaas na, saan ba yung lugar? Tumaas ng 20 pesos per kilo ang isda sa parang Bohol ata. Yes, tumaas na talaga as in. Tapos sinasabi pa ng Pangulo na sa Pilipinas, normal pa rin ang presyuhan. Dahil lang nagpunta siya doon sa isang palengke sa Metro Manila at kinausap ang mga maninindahay doon na huwag mo nang mag-increase. Kung ikaw ang tindera sa palengke, presidente ang nagsasabi sa iyo, anong sabihin mo? Hindi pwede, Mr. President. Magtataas ako. Kaya mo bang sabihin yon sa harap ng presidente? Of course, sabihin mong, yes po, Mr. President. Ganun lahat. Kailang sa totoo, tataas at ang presidente natin talaga hindi siya makarelate sa ordinaryong buhay. Bakit? Hindi siya naranasan naghirap.
Lumaki siya with a golden spoon bang tawag doon? Lumaki siya. Anak na siya ng, I don't know kung senador pa, congressman o senador na bang tatay niya, naging presidente. Walang hirap sa buhay. Yan ang problema natin kung ang leader mo, hindi siya makarelate sa baba. Iba si Tatay Digong, although politiko ang tatay niya, may kaya rin sa buhay. Kaya lang, lumaki siyang istambay o bugoy-bugoy. Alam niya yung buhay ng kanto-kanto dahil kanto boy siya. Ilang beses siyang na-expel sa eskwelahan. 7 years ata siya sa high school bago nakagraduate. Tapos ang grado daw niya, puros line of 7. Ganon, alam niya yung sa baba. Ang ating presidente ngayon, nasa taas. Ang sa baba, ano lang, paminsan-minsan lang. Nagpunta lang siya sa palengke, sabi niya, normal ang lahat. Dahil kinausap ko ang mga tendera na huwag magtataas, pumayag naman sila. Naniwala siya kaya. Nagtataas na po ang lahat. Kaya ito, kabayo. Wala namang kabayo ang lahat. Kung wala kang kabayo, maglakad. Walking is the best form of exercise. Kaya kanya-kanyang diskarte na lang yan para makasurvive tayo sa krisis na ito. Tingnan natin ha. Tatay Digong, krisis niya is COVID. Ang kalaban mo is virus na hindi mo nakikita, mamaya tumba ka na, nasawi ka na. Alin ang mas matinding krisis? Krisis sa COVID o itong krisis sa gasolina? Palagay ko, mas matindi yung kay Tatay Digong. Dahil buhay mo ang nakataya. Dito, hindi ka pa naman mamamatay. Pagtaas ng presyo, mag-adjust ka lang. Kaya, dito mo na makikita yung difference ng leadership. Ito ngayon, Pangulo natin, wala na, nagkadipo-dipo na. Kung ano-ano na lang ang sinasabi, ay pasyal siya ng pasyal, nagsasalita. But, again, tayo pa rin ang sisihin. Sarili natin dahil hindi tayo naniwala sa warning ng Tatay Digong. Mahinang leader yan. Huwag nyo akong sisihin pagdating ng panahon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo nasad niya ang mag-atop sa yero nga natagaan. Yeah. Salamat sa sin. Nakabalay na ko sa inaban. Okay na. So mo nilang balay na ilang atupan og yero. Karay sang Ikay kadbong kami na salak. Nakay ko ta kinuha iya ko kay Ay, butawan ni sa pagbiras. daan na sino ko. Hindi na pagtuwa. Indong ka idla bisuk. Ura ba ito makikita ko diga mai. Ha? Alam ko para na sa pagtuwan. Kapag pinita. Kadang. so managyod ang ilang balay. So makita gyud nato nga nahuman na. So managyod. Makita gyud nato nga nindot no kayo kay nahuman na. O karon kuya human na ni ang imong balay og nindot na gid kaayo. So unsa ang imong masulti kuya? Salamat sa Ginoo nga gid ko. Wala gid ko makaon sa kong mama. Oo, so nagluon lang ka sa imong mama, nagkipagpuyo ka lang. Pila ka tuig na kuya nga aya pa ka nakabalay? Sobrang kapulo ka tuig. Oo. Tungod sa among kalisod aya pagid ko nakabalay. Oo, aya pagid ka nakabalay.
Sige kuya, salamat. Salamat din.